Paano kung nagkamali kayo sa lagay ng flight date nyo sa inyong OEC exemption? At kung paano din kung na-rebook yung flight nyo, kailangan pa ba baguhin ito? Hello guys! Welcome to my YouTube channel. My name's Alvin, isang OFW and YouTuber dito sa Dubai. Sa video na ito ay sasagutin natin ang mga katanungan ng ating mga kapwa OFW kung paano daw kung namali sila sa paglagay ng flight date nila sa kanilang OEC exemption. Kailangan pa daw ba baguhin ito? Napakarami pa rin kasing OFW ang laging nagkakamali dito. Dahil ang ibang OFW ang nilalagay nila is yung flight date nila pauwi sa Pilipinas. Pero ang dapat na ilalagay nyo sa flight date nyo kapag mag-a-acquire kayo ng inyong OEC exemption is yung flight date nyo pabalik sa ibang bansa, dahil ang OEC exemption ay ginagamit kapag lalabas kayo sa bansang Pilipinas or pabalik na kayo sa ibang bansa kung saan kayo nagtatrabaho as documented OFW. So, ang sagot kung kailangan pa daw babaguhin or i-cancel ang OEC exemption nyo, lalo kung na-acquire nyo na ito at ang nalagay nyo is yung flight date nyo pauwi sa Pilipinas, ang sagot guys ay hindi na. Dahil guys, minor mistake lang naman yan. Dahil as long as valid pa yung OEC exemption nyo kapag pabalik na kayo sa ibang bansa, ay hindi naman kayo magkakaproblema sa immigration. Dahil ang masusunod naman dyan is yung date created kung kailan nyo ito ginawa. At from the date kung kailan nyo siya ginawa or yung date created, ay doon na magsisimula ang validity nito. At ang OEC exemption is valid for 60 days or 2 buwan. Paano kung tama naman yung flight date mo na inilagay mo sa iyong OEC exemption at tama naman yung pag-acquire mo nito? Ngunit na-rebook ka or nilipat ng employer mo yung flight date mo sa ibang buwan or sa ibang petsa. Kailangan mo pa ba baguhin ang OEC exemption mo or kailangan mo ba kumuha ng panibagong OEC exemption? Ang sagot dyan, kung pasok pa sa validity ng OEC exemption mo yung date na pabalik ka sa ibang bansa, ay hindi mo na kailangan pa kumuha or baguhin ang iyong OEC exemption kahit na-rebook ka pa or na-rebook ka ng iyong employer dahil nga valid pa ang OEC exemption mo. Pero kung lampas na yung flight date mo na na-rebook sa'yo ng employer mo at mai-expire na ang OEC exemption mo bago pa man yung flight mo, ay kailangan mo lang mag-reacquire ng new OEC exemption after ng expiration. At kung dikit naman yung expiration ng OEC exemption mo sa mismong araw ng flight mo, for example ay isang araw lang yung pagitan, at wala ka ng oras para makapag-reacquire ng new OEC exemption mo or ng bagong OEC exemption mo, ang pwede mong gawin ay pwede ka dumaan sa POA desk na matatagpuan nyo sa loob ng NAIA. Bukas sila 24/7 or 24 oras. Kinonfirm ko yan mismo sa kanila guys, dahil nung pumunta ako sa ibang bansa ay pumunta mismo ako sa desk or sa opisina or tanggapan ng POA sa loob ng NAIA. So ayun guys, sana nasagot ko ang katanungan nyo or mga katanungan nyo tungkol sa OEC exemption. At sa mga bago pa lang dyan sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming videos na gagawin ko. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.